Ilang segundo lang ang kinailangan para ang isang ordinaryong araw sa mall napalitan ng takot, bagay na napatunayan kamakailan ng kumpol ng mga taong ito sa isang mall sa Cagayan de Oro City. May bata kasing naipit sa escalator. Ay, wala, nasakitan siya. Pero ay, Lida, wala ka ba rin? Nananandun ka ko nila. Kalmado ang bata na nakahandusay habang tila kinain ng gilid ng escalator ang kanyang kanang kamay. Ang ginoo ko. Pero ang mga sumaklolong staff ng mall nahirapang tanggalin ang kamay ng bata. Kaya tumawag na sila ng rescue. Ay, wala, nasakitan siya. Paano nga ba maiiwasan ang aksidente sa escalator? Lalo na ngayong papalapit ang pasukan at dagsa sa mga mall, mga magulang at bata. Magsilbi sanang babala ito. Ay, wala, nasakitan siya. Sa mga nagba-back to school shopping po ngayon, bantayan po ang inyong mga kasamang bata. Isa sa mga nakasaksi sa aksidente, si Jenny, na mamimili lang daw sana noon ng school supplies. Nakita na namin yung bata, nakahiga na siya, tapos naipit yung kamay niya sa escalator. Ay, saan sa niya pagpasok yung kamot eh. Nabigla po kami, naawa kami sa bata. Ang biktima, isang 6 na taong gulang na batang lalaki. Ang bilis po ng mga staff, tinulungan nila yung bata kung paano kuhanin yung kamay niyang naipit. Pero dahil nahirapan daw na tanggalin ang kamay ng bata sa pagkakaipit, humingi na sila ng saklolo. Naka-receive po through 911 call yung Police Station 5. Immediately nag-respond din yung mga pulis natin. Mabuti na lang daw at ang escalator kusang puminto para matanggal ang kamay ng bata. Kinailangan pang kalasin ng mga rescuer ang bahagi ng tapakan ng escalator kung saan ito naipit. Kalmado lang po siya, habang tinatanggal na siya, pag yung magalaw yung kamay niya, masasaktan siya, doon siya sisigaw. Ay, wala, nasakitan siya. Katabi ng bata na nakaalalay sa kanya ang kanyang ina. Relax lang po siya. Pero nandun siya talaga sa anak niya. Nakaalalay talaga siya. At makalipas lang ang 30 minutes. Salamat sa Diyos, ligtas na nila itong natanggal sa kuhang ito sa kamay ng bata. Matapos maalis sa pagkakaipit, kitang namamaga pa ito. After na bigay sa kanila yung patient, chinek nila, vital signs, everything. Wala namang major na all minor bruises lang. Dinala na nila agad doon sa hospital. Hiningi namin ang panig ng pamunuan ng mall tungkol sa aksidente, pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Ngunit ayon sa isinagawang investigasyon, ang pagkakaipit ng bata sa escalator, hindi raw dahil nag-malfunction ito. Purely accident lang yung nangyari doon sa bata. Base po sa kwento po, yung bata daw, naglalaro doon sa may hagdanan. Ayun nga daw, nadapa. Ay, wala, nasakitan siya. Pero ano nga ba ang punot dulo ng aksidente? Hinanap ng aming team ang pamilya ng bata. Natuntun nila ang ina ng bata na itago natin sa pangalang Celia, pero tumanggi siyang magpa-interview. Sa halip, ang kanyang ina o ang lola ng bata na itago natin sa pangalang Rosita ang nagpaunlak ng panayam. Sadya raw talagang malikot ang kanyang apo na si Jonel. Hindi rin ito tunay na pangalan. Si Jonel daw kasi nasa tinatawag na autism spectrum. Mabait na bata, pero sobra lang ka-hyper. Di ma-control. May mga batang may autism na tahimik, yung iba naman very hyperactive, no? So kung merong mga challenges sa kanilang sensory, natitrigger sila. Nasa mall daw noon sina Celia para bilhan ng sapatos si Jonel para sa pasukan. Kinder, karon open, grade 1. Gusto na kaya nga siya mag-aral. Every night, turuan siya ng mama niya. Si Jonel pala tumakbo papunta sa escalator. Nabuhian niya, gidagan din, wala ko na yung mga 5 minutes, 3 minutes. Wala ganyan ma-upsave. At sa hindi inaasahang pangyayari, ito'y nadapa at naipit ang kanyang kanang kamay sa escalator. Ay, wala, nasakitan siya. Nasyak sa nakabo. Gahilak siya. Bless lang yun nga, wala kayong na ang bata.
Kamusta na ba ang bata matapos ang nangyari? Okay na siya maglaro, pero masakit pa daw. Ang ina ng bata na si Celia, sising-sisi. Pinagsisihan gid niya, gigakos niya, umiiyak siya. So aware gid ka, bantayan nimo pag-ayo ang bata. Dili na ka magkumpiyansa. Gayunman, ang bilis naman daw siyang hinusgahan ng mga nakapanood lang ng video online. O dili gid na namo, pinangga gid na namo. Kuan lang, dili sila kuan sa tao, judgmental ba nga. Dili pod yun nga sayop sa ginikanan kay ang bata masyadong malikot. So disgrasya lang. Kailangan ipaliwanag sa anak, o anak, pupunta tayong mall ngayon ha. O so asahan mo, medyo maraming tao. Hawakan natin ng mabuti ang mga kamay ng ating mga anak. Isakay po natin siya dun mismo sa gitna ng platform. Huwag po natin silang hayaang tumalon-talon. Huwag po natin silang paupuin dun sa mga steps o dun sa mga platforms po. Ang kaligtasan po ng inyong mga anak ay nakasalalay po sa inyong kamay. Ang mga parents nga lakaw sila, dapat ang bata bantayan gyud. Wala ka barong, nananandun ka mo nila. Walang pinipiling oras ang disgrasya. Kaya sa gitna ng pagmamadali at dami ng tao, ang pinakamahalagang hawak, ang kaligtasan ng mga bata. Ay, wala, nasakitan siya.